Naging mainit nga no sa kontrobersyang ito sa mundo ng social media. Isang matinding kontrobersya ang muling sumiksik sa mundo ng politika ng Pilipinas matapos kumalat ang balitang may plano si House Speaker Tambaloslos Romualdez na patagilid na magtangkang maging vice-presidente ng bansa. Ayon sa mga kumakalat na ulat, may mga senyales ng ambisyon si Tambaloslos na makuha ang posisyon ni Vice-Presidente Sara Duterte sa gitna ng patuloy na tensyon at usapin sa pamumuno sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Lumalabas na mga planong ito ay may kaugnayan sa mga pahayag na nagpapakita ng hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga puwersang loyal sa kuting at ng Duterte. Ayon sa mga hindi pinangalanang sources, may ilang ulat na nagsasabing si Tambaloslos ay nagbigay ng mga hindi tuwirang payag ukol sa posisyon ni Vice Presidente Duterte at mga hakbang na ito ay tila may layuning palitan ng Vice Presidente at umupo sa kanyang posisyon. Ang mas nakakabahalang aspeto ng isyong ito ay ulat na nagsasabing inuutos umano ni Romualdez o ni Tambaloslos sa mga miyembro ng kalesmuhan na natigihin itong si Vice Presidente Sara Duterte bilang bahagi ng kanyang plano upang makuha ang pwesto. Ngunit ayon sa mga opisyal ng LESPO, hindi pinansin ng kanilang hanay ang naturang utos at itinanggi ng mga otoridad ang anumang pag-apruba ng naturang pahayag. Ayon sa mga kinatawan ng kalespuhan, hindi nila tinanggap o isinagawa ang anumang utos na may kinalaman sa karahasan laban sa sinuman, lalo na sa isang mataas na opisyal ng gobyerno tulad ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang isyong ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga mamamayan at mga political observers na nagsasabing ito ay isang matinding paglabag sa mga prinsipyo ng demokrasya at karapatan sa bansa. Sa kabila ng mga pagtanggi at paglilinaw mula sa kalespuan, patuloy na nanatiling isang mainit na paksa ang mga aligasyong may kinalaman sa ambisyon ni Tambaloslos at mga hindi kinais-nais na plano na umano'y naglalayong lumikha ng kaguluhan sa gobyerno. Sa ngayon, ang mga pahayag ukol kay Tambaloslos, VP Sara Duterte at ang mga reaksyon ng kalespuan ay nagsilbing isang babala sa mga nagpapatuloy na sigalot at masalimuot na kalagayan ng politika sa bansa. Habang mga isyong ito ay patuloy na tinututukan, inaasahan na publiko na magkakaroon ng investigasyon upang linawin ang aligasyon at tiyakin ang seguridad ng mga opisyal ng gobyerno. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa mga bagong video natin ina-upload araw-araw at maging aware ka rin sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Muli po maraming salamat and God bless. Sa pagbigay ninyo ng opportunity sa amin at space sa amin para makapagsalita at makapagsagot ng mga issue at mga tanong. Nako. Okay? Okay. Pasok. Okay. Ang taas kasi nung hagdanan. Okay, sige. So, we have our first question from Marisol Abdurrahman of GMA7. yes, GMA7. Ma'am, magandang hapon kasi I only have one question and Opo. five follow-up. Di ba? Kasi tatlo lang daw pwede lang. Ma'am, have you received already the subpoena was served yesterday by the NBI? Yes, natanggap namin yung subpoena ng NBI and nilagay nila doon na they are investigating grave assault. Yes. And Wait lamang po baka yung caption po minsan magkakamali dahil yung caption po na yan is auto-caption ng YouTube. Hindi po yan nung nag-caption ng video, ha? Hindi po yung kumuha ng video. violations under the Anti-terror. violations under the anti-terrorism law. So what's your... Grabe yung anti-terrorism law, no? Napakawalang yan. Mantakin mo mga kababayan, terorista si BP. Gusto kong, ewan ko, hindi ko na talaga maintindihan ang bayan natin. Hindi ko na talaga maintindihan. Ay, pero isang bagay lang ang sigurado ako kung bakit anti-terror law. Kasi po, anti-terror law, hindi ho yan dumadaan sa pagkatitingnan ninyo. DOJ lang po yan dadaan. Pwede na ho mag-serve ng warrant, hindi po manggagaling sa korte.
sabihin board of ano lang yan, yung board member lang ng Anti-Terror Council. So ibig sabihin, no, sa madaling salita, kung gusto mo magkaroon ng quote-unquote warrantless na order, ibig sabihin, bakit warrantless? Kasi hindi nanggaling sa judicial eh. Ito po'y nanggaling lamang sa mga tao within the executive branch. Alam naman po natin sino pinuno ng executive branch. So, kaya feeling ko, ipagpipilitan nila yung anti-terror law. Yun ang ipagpipilitan nilang iswak sa lahat ng mga sinasabi ni VP Sara Duterte. Even if there are elements in the anti-terror law na napaka-labo. Anti-terror law, ibig sabihin naghahasik ka ng terrorism. Sa gobyerno, sa bayan mo, kailan naghasik si VP Sara Duterte ng terrorism? Ang sinabi niya, kung siya ipapatayin. Kung siya ipapatayin, inaamin niyo po ba na papatayin siya? Inaamin niyo po ba yun? NBI? Ako'y nagtatanong laang, Sir Director ng NBI. Inaamin niyo po ba na papatayin si VP Sara Duterte? Meron po ba kayong first-hand information o meron kayong kasiguraduhan na papatayin si VP Sara Duterte? At kaya niya gagawin yung quote-unquote na threat o yung pagpatay sa Marcos, Araneta at Romualdez. Kasi kung wala po kayong masabi nating matibay na ebidensya, matibay na mga facts na talagang siya ay papatayin, bakit nyo kakasuhan ng anti-terror law? Parang sabit po ata yun, Sir NBI Director. Sayang, isang araw napabilib mo na ako, kaya lang this time medyo... Naintindihan ko naman na napag-utusan lang kayo. Ganun talaga buhay eh. May boss kayo. Ang boss ninyo, sino? Si Remulla. Naturalmente, susunod lang kayo. Sino ba boss ni Remulla? Ang presidente. Pero medyo sabi nga nila, merong pag-uusig na sakto lang. Pero yung ginagawa ng pag-uusig ng gobyernong ito kay VP Sara Duterte ay sagad sa buto. Ito yung tinatawag na talagang dinaig pa ang isang malupit at alam mo yun, hindi maatim ng Pilipinong martial law na ginawa noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. This time, ang ginagawa ninyo talagang literal na binabaluktot na ninyo yung mga batas para lamang sumute si VP Sara Duterte sa bilangguan. Kaya nga, alam nyo, nung sinabi ko sa speech, kung hindi nyo pa po napanood, na-upload ko po yun. Marami ho sa atin nagagalit. Huwag gagawin niya kay VP. Kami yan. Sabi ko nga, mga kababayan, aantayin nyo pa? Aantayin nyo pa na may mangyari kay VP Sara Duterte? Ayan na, ang pagbabanta sa kanya, anti-terror law na. Aantayin nyo pa po ba? Ako nagtatanong lang. Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa and pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umattend doon, umattend ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And yun din talaga ang promise ko sa kanila simula pa nung mag-umpisa lahat ng mga investigasyon na sasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag sa mga hearings. But what's your reaction, ma'am, to these cases filed against you po? Lalo yung sinabing possible pati yung anti-terror. At saka idagdag ko na rin yung pinal po ng PNP just today po against you, against your group commander, and some more John Does and Jane Does po. Dahil sa nangyari po ng transfer from BMMC to St. Luke's po, ma'am. Yes, oo. Well,
on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawan ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Grabe yun, ano? Tama yun eh. Yung sinasabi niya na if you freeze yung asset, mahilig sila dyan. Ginawa nila yan kay Arnie Teves. Di ba? Finreeze lahat ng asset, lahat ng negosyo, nakakuha. Lahat po. Kaya nga, pumunta kayo ngayon sa Negros. Ako, mayroon ako mga kilala dyan. Tanong nyo kung sino na may-ari ng mga ano dyan. Yung kalaban niya. Ganun ka literal ang ginagawa dyan para ma-freeze po, para ho maagaw yung mga pagmamay-ari, sinusubukan nila. Kasi nga naman, siguro iniisip nila, money would somehow equal to power. So pag wala ng pera yan, may hirapan na yan. Diba? Hindi na makakaalis yan, hindi na makakatakbo yan. Magigipit na namin yan pag wala ng pera. Ganon din ang ginagawa ngayon kay BP Sara Duterte. They want to freeze the asset para hindi ho siya makatakbo sa darating na eleksyon. Grabe ang ang kalaban. Mantakin mo yung kalaban, kinukuha na lahat ng sabi nga ni BP Sara Duterte, legal way of panunuhol ginagawa na ng kalaban sa pamamagitan ng mga government ayuda, IEX, TUPAD, bla bla bla, ginagamit na ngayon ng kalaban, inuubos na ng kalaban para sa kanyang pangangampanya. Pinanood ko nga yung isa niyang sortie sa Cavite, puta. Alam mo si Andrew idol ko yan. Ito, ilabas natin siya sa issue. Idol ko yan, talaga naman napakagaling yan. Hanga ako sa tao na yan, sobra-sobra. Pero, hindi kasi totoo naman, pag yan nag-concert, grabe ang galing ho niya. Pag yan nakakasabay namin, grabe ho yan. Ako talaga tutok na tutok. Ang galing magdala ng crowd. Pero ang alam ko din, sobrang mahal ang budget niyan. Sa mga shows lang sa mga maliliit, sobrang mahal na. Paano pa kaya sa ganyang kalalaki? Ngayon, kinuha na naman nila. Diba? Ang laking budget niyan. Tapos talagang lahat ng mga congressman na parang parang dumidila sa puwit ni Romualdez na andun. Grabe talagang, sino dito? Din sila, sino dito? Ginagawa niya ng tanga-tanga. Sumusunod pa rin. Kasi nga naman, ang tindi ng bujay. Diba? Ganun katindi. Tapos, para talaga malumpo, etong si BP Sara Duterte, hindi lang budget ng dinadali, inuubos ika nga sa pamamagitan ng TUPAD, IEX, pamimigay ng lahat ng klase ng ayuda. Ito naman, this time, gusto nilang pilayan. Pinipilayan po nila at talaga nilulumpo nila si BP Sara Duterte sa pamamagitan ng pag-freeze ng kanyang asset. Ibig sabihin, lahat ng pera niya, wala. Pambira, Alam mo, talagang ako, medyo, nasasaktan ako ng todo-todo sa ginagawa nilang to. Wala silang utang na loob. Hindi naman mananalo si Marcos kung wala kay BP Sara Duterte. Isipin ninyo, iba ang sinamahan ni BP Sara Duterte. Sigurado ko panalo yun. Isipin nyo kung tumakbong presidente si BP Sara Duterte. Doon nga sa survey. Huwag na tayo magmaang-maangan doon sa survey. Before na malaman na tatakbo siyang vice president, number 1 si BP Sara Duterte. Sumunod si Leni Robredo. Totoo ito Tapos sumunod si Isko. Bago pa po umabot kay Marcos. Umangat lang si Marcos nung sinamahan na ni BP.
So sa madaling salita, at galing na po yan sa bibig mismo ni Amy Marcos na hinihingan niya ng tulong etong si VP Sara Duterte or matatalo sila. Which is proof. Gusto niyo ng proof? It happened. It happened 2016. Olat siya kay Robredo. Hindi ko inaangat dito si Robredo, ha? Ulitin ko, hindi ko inaangat si Robredo. We're just being realistic and fact-based. Kung hindi sumama si VP Sara Duterte, hindi mananalo si Marcos. Bakit tuka nyo? Naglaban nga sila ni Leni Robredo. Tandaan ninyo, hindi pa kilala si Leni Robredo noon. Out of somewhere, talagang sumulpot laang si Leni Robredo. And yet, nanalo siya. Kahit paano pang pagbalibaligta rin natin, na kesyo, dinaya, bla bla bla. Ako, based on facts lang ako. Hindi naman po napatunayan eh. Hindi naman po nagruling ang korte. As a matter of fact, di ba, dapat nga sana paboran si Marcos. Bakit? Sino na nakaupo? Si Duterte. Bakit hindi pinaboran si Marcos? Ibig sabihin, the evidence presented somehow weak. Hindi umabot doon sa sinasabing para sapat na masabing nadaya talaga siya. Pangalawa, during the time of 6 years, kahit papaano, medyo mas umangat naman yung awareness kay Leni Robredo. Umangat yung awareness kasi ang ingay niya, daldal ng daldal, walang hiya talaga eh. I mean, walang hiya, hindi ko sinabing walang hiya na mura. Walang hiya, ibig sabihin hindi siya nahihiya. Talagang ang kapal na mukha eh. Mayat maya, nasa television, binabanatan si Duterte. So awareness, talagang umangat yun. At the same time, di ba, kita nyo naman, malamang sa malamang, dahil Vice President siya, nagkaroon siya ng makinarya. So, natalo na nga si Marcos noong 2016. How much more sa 2022 dapat matatalo na siya? Kaya nga humingi ng tulong ang mga Marcos kay VP Sara Duterte. Ginamit ni Amy Marcos yung kanyang pambubula kay VP Sara Duterte. At nabula niya si VP Sara Duterte para tumakbong Vice President. Kaya nanalo ang mga Marcos. Utang na loob ng mga Marcos kay VP Sara Duterte. Hindi ko naman sinabing magbayad siya ng utang. Hindi! Magbayad siya. Hindi gano'n. Yun lamang po sanang patas na pagtingin sa batas. Pagdaan sa due process, ika nga. At the same time, yung banggang hindi gipitin na hindi na makatarungan. Hindi ko naman sinabing paboran. Wag lamang yung hindi na makatarungan na paggigipit kay VP Sara Duterte. Yun man lang sana ibigay sa kanya. Wala eh. Ngayon talagang bastos ika nga. Hindi totoo, bastos talaga eh. Di ba ho? O tuloy. Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nagfa-file or nagcha-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Yan. Gusto nila mag-red notice sa international. So, hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So, ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. Nako. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril or kung ano-anong mga posibleng illegal. Ito mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo noon, di ba, yung kay Arnie Teves, na yung iba dyan kumukontra pa, kaysa bakit daw namin kinakampihan. Hindi ho.
Kasi nga po, naalala ko noon, narinig ko pa nga yung kay Topacio, ang nangyayari noon, ang search warrant pala ay dapat detalyado. Ano yung hinahanap? Dapat nakasulat dyan. Saan hahanapin? At very specific. Hindi yung buong farm hahanapan. Ang ginawa daw noon, buong farm ang hinanapan na wala naman doon sa search warrant. Tapos biglang may mahuhukay. Alam nyo po ba ang... Hindi po ito lahat May mga matitino pa pong pulis pero ang ginagawa ng ilang pulis daw, granada lang. Kasi pag yung granada, explosive na po yan, hindi yan po yung baril, mas madaling ibulsaw ang granada. At mas madaling, alam mo yun, iiwan kahit sa ilalim ng bato o sa gilid-gilid ng puno, sa damuhan. Ganun ang ginagawa. Tapos pag nakita yun, naku po, yari ka. Hindi yan bailable. Ganun daw po katindi ang mga galawan ng ilang mga, alam mo na, mga tiwaling pulis. Tila, ito din daw ang ginagawa kay BP Sara Duterte. Yung planong gawin kay BP Sara. Ginawa na nila yan kay Tebes nun. I-google ninyo, sino ang gumawa, sino ang taong nanguna dyan sa search warrant na yan. Hulaan ninyo kung sino. I-comment nga ninyo kung kilala ninyo. I-comment nyo dyan. Kayo mag-comment, kayo magsabi. Yan din ang isa sa mga taong nag-search sa KOJC. Ngayon, ito rin ay may relasyon sa may plano at biglang sumulpot na general dito kay BP Sara Duterte. Kaya makikita mo, may pattern. Simula pa lang yan kay Bantag, kay Tebes, kay OJC, ngayon kay BP Sara Duterte. Kaya nga sinasabi ko paulit-ulit sa aking speech pag dyan sa mga rally, nung una hindi kayo umimik kay Bantag. Buti na lang si Bantag igurot at magaling magtago sa bundok. Hindi totoo Di ko alam kung saan po siya. Si Tebes, sinasabi ninyo, bad boy naman talaga yan, ganyan-ganyan. Ayaw ninyo maniwala na ginagamit yung gobyerno laban sa kanya dahil inggit lang sa negosyo. Inggit lang sa kapangyarihan ni Tebes. KOJC. Yung iba sa inyo naging hesitant pa dahil sinasabi nyo kasi hindi nyo kursunada ang doktrina ni Pastor Kibuloy. Again, paulit-ulit namin sinasabi, it is not about the doctrine of KOJC. Kaming 5 banateros, hanggang ngayon, ay hindi kami kaanib ng KOJC. Never in our life, within that KOJC na nangyari, ay nilapitan kami at pinilit kaming magpakaanib, pinilit kaming maniwala sa kanilang theology, wala po sa kanilang lumapit sa amin ng ganun. Kaya lang yung iba hesitant kasi ayaw ko yung yung sinabi ni Pastor Kibuloy na Son of God ako rin naman, ayoko rin naman yun, hindi rin ako naniniwala sa ganung klaseng theology. 'Di ba? Yung appointed. Maaring kasi ang hindi natin maintindihan yung maling paggamit lamang nung appointed o siguro yung ibang klaseng meaning ng appointed. Pero gayunpaman, hindi ho tayo sumasang-ayon doon. Ang tanong, dahil doon hindi natin sinuportahan ng KOJC. Yung iba sa atin. Ngayon, eto na. Umabot na kay BP Sara Duterte. Same playbook ang ginawa nila mula simula hanggang dulo. Sabi ko sa inyo, tinitest nila paangat ng paangat Kita nyo yung level, hindi ko sinasabi mababa si Bantag Pero alam naman natin si Bantag hindi naman po siya yung national figure agad-agad. Pero sinubukan sa kanya. Si Tebes, kilala sa Negros, alam natin yan. Financier yan ng mga Tapos si KOJC, palaki ng palaki, di ba? Financier ng mga Duterte, at saka talagang tumulong sa mga Duterte. Ngayon si BP Sara Duterte na. Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo hindi iimik, mga kababayan? At kung umiimik man tayo, samahan natin ng gawa. Samahan po natin ng galaw. Ako nagpapasalamat po ako sa mga kababayan kong nag-message sa akin, lalong-lalo na mga OFW nag-message sa akin na
gusto nilang tumulong sa rally. Kahit anong paraan daw makakatulong sila. Kahit nga may mga businessmen akong nakausap na nag-message sa akin nung after ko ilabas yung speech ko na gusto nilang tumulong. Alam nyo, ako, kung ano man ang gusto nyo itulong sa kanila, itutulong natin yan sa kanila. Sa kanila huya, hindi ho dederecho sa akin yan, tutulong natin ho sa kanila yan. Pero alam nyo mga kababayan, ang sana ang paulit-ulit ko sinasabi, dun sa mga Pilipinong nabudol. Diba? Paulit-ulit ko ito sinasabi. Tuwan-tuwa kayo nung binabatikos nyo kaming mga hindi naniwala sa UNITAE. Galit na galit kayo minumura nyo pa kami, in-unfriend nyo pa nga kami. Sino dito mga in-unfriend? Nawala ng mga kaibigan noong 2022 dahil yung mga kaibigan yung OFW, yung mga kasamaan yung OFW, ay galit na galit sa inyo dahil naniwala kayo sa Banateros. Gago! Hindi, marami niyan. Yung mga banat bay. Nung pinupost kita, sinishare kita, nagalit yung kaibigan kong chismosa. Nagalit yung kapitbahay kong chismosa. Oh, lalo na dyan sa Japan. Gago! Pangalanan ko naman Madam Virginia. Yung Madam Virginia. Ang dami nagalit dyan kay Madam Virginia. Kaya tuloy medyo umiwas-iwas sa akin si Madam Virginia noong kasagsagan ng kampanya ng 2022. Kasi nga dami nagagalit. Bakit ka niya kay Banat Bay? Siguro. Ganon sila. Ganon eh. At itong mga animal na to, tas meron pang vlogger, wag niyo na sasabihin kung ano yung pangalan. Hindi ko na sasabihin, mga nagtuturo din ito. Itong vlogger na to, hinututan si Madam Virginia. Galit na galit. Ay, ayoko na lang panggitin ng pangalan yan. Naku po. Hinututan ho talaga. As in, pumunta pa ng Japan, hinututan. Kasi sinisiraan ako, galit na gawag. Yung nga mo niwala dyan kay Banat Bay. Iskomunista. Mga ganyan-ganyan pa. Oh. Tapos ngayon, di ba? Biglang kamot ulo kayo. Nabudol ako, Banat Bay. Oh, yung mga taga-London kong mga kaibigan. Oh, di ba? Dati dadaldal nyo. Galit na galit kayo. O ngayon, panay ang like nyo. Kamot ulo kayo ngayon. O. Again, walang problema dyan. Lahat tayo nagkakamali. I understand, lahat tayo nabubudol. Kahit ako, nabudol ako ng mga ex ko. Gago! Hindi. Ang ex ko nung high school tsaka nung college, yun lang yun. Wala nang iba. Oh, anyway, nabudol din ako di ba? Okay na yun. Ang importante, bumawi ka. Hindi yung panay like ka na lang dyan, panay share ka na lang. Bumawi ka, gumawa ka ng hakbang. Ikaw ang mag-extra effort this time. Kung ano yung ginawa mong pang-aaway sa aming mga hindi naniwala sa UNITAE, pwede ba bawiin mo yon sa pamamagitan ng hindi mag-away, ha? Mag-participate po kayo. Gusto ko lang sabihin yan. Pasok. Ng mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. Yon. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-amlak, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is clearly oppression and harassment. Yun. Tama. For remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Yun. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Alam mo, yan ang problema sa bayan natin Isang abogado, isang magaling na abogado,
alam niya batas. Tapos ang magkokomento sa kanya yung mga congressman na hindi mo alam kung saan kumuha ng edukasyon. Country. Anong country? Committee. Regards. Hindi mo alam kung saan kumuha ng edukasyon. Kung paano naging congressman, yun pa ang pupuna sa kanya. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan nyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Malamang! Why for? Alam mo, eto ha, kasi tama nga naman yun Bakit mo lalaksan yung security? Sabi naman ni BP Sara Duterte, kung patayin siya. Tsaka lang siya gagawa ng hakbang. Patay na nga siya. Mantakin mo eto. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa Patay na si BP Sara Duterte. Binili niya kay John Wick. Binili niya. Bayad na yung John Wick Bakit niya pa gagawin? Common sense putang. Inang tanga-tanga talaga ninyo. Ikaw yung pinagbilinan. Inilathala at talagang iniladlad ni BP Sara Duterte sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo, sinabi niyang papatayin kayo. Pagka napatay ako, papatayin ko kayo. Mantakin mo, sinabi niya yon. So, sa tingin mo kung ikaw yung napagbilinan, gagawin mo pa ba yun? Bakit? Hindi mo na gagawin yun. Una, natanggap mo na pera. Kung sakaling binayaran ka. Pangalawa, in-announce na ni BP na pag namatay siya, papatayin mo yung ano. Siyempre, yung seguridad ng mga binanggit niya. Yung si Marcos, Araneta, Trumales, sigurado. Hindi lang doble, baka triple, baka 50 times, 50 times. Tama, mali? At pangatlo, mga kababayan, dahil sa tindi ng ganun, kumita na siya, bakit mo pa gagawin yun? Hindi ka na mababa, ibig sabihin, hindi ka na masisingil ni BP Sara Duterte, patay na siya. Tatakbuhan mo na yun. I-scamin mo na si BP. Tama, mali? Hindi, kung may utak lang kayo common sense, kung may utak, mantakin mo, sinabi mo na sa buong mundo? Ako yung binilinan. Madam naman, ba't mo sinabi? Di patay ako nito. Kaya nga wala kayong utak Itong mga nag-i-interpret nito, wala kayong utak. Yung utak nyo naubos na ng pulbos. Bobo nyo Sa totoo lang ang bobo nyo. Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors. Ay, sorry. Ay. Wait. Chotomate. Talay. Basta lang sila tira. Pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense. Especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI, subpoena, nagpatanong kagad ako sa Negros. Kasi it's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung anong nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. I'm sorry, yung sa PNP po, kasi direct assault, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw pa relieve ng AFP para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them
as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Ms. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Ayan ang sanang gawin talaga ni VP Sara Duterte. Kasuhan niya rin. Sana. Kasi ako naniniwala pa rin ako eh. Naniniwala pa rin po ako sa hustisya, ika nga. Masasabi natin syempre may a little bit of bias ang ilang hustisya sa Pilipinas. Pero gayon pa man, naniniwala pa rin po ako na meron pa rin kahit papaano, sabi nga ng abogado ko, meron talaga ng mga nababayaran dyan. Pero meron talagang mga matitino pa rin po. Katulad nga po nung nangyari sa aking isa sa kaso, dahil hindi ko na lang babanggitin kung anong kaso. Anyway, marami naman akong kaso. Yung judge, medyo nakitaan namin ng relasyon. Hindi irelasyon in a family or basta. Ibig sabihin, meron siyang kinaugnayan doon sa nagdemanda sa akin. Kaya tila ang bilis nung galawan. At nung amin pong ni-raise ito, siya po ay nang inhibit na po. Ibig sabihin, parang palipat niya na. Ibig sabihin, pumayag na siyang hindi siya ang irarapol na uli yung aking pong kaso. Ano po ibig sabihin nito? Although hindi niya inamin na siya po ay bias, wala po siyang inaamin ganun. Gayunpaman dahil sa may nakita kaming a little bit of a link with the person who na nagkaso sa akin, sabi niya, sige, i-inhibit na ako diyan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit papaano may nakikita pa rin po akong hustisya in a way sa ating mga courts. At sana, kaya nga sabi ko nga dito, sana idemanda talaga ni VP Sara Duterte. Kasi katulad ng ginawa ng KOJC, dinimanda rin. Baka hindi nyo po kasi alam, hindi lang maingay ang KOJC, hindi lang nila sinasabi para hindi makapaghanda itong mga animal na to. Yung mga lumusob noon sa KOJC ay dinimanda rin. Diba? Sana gawin din ito kasi darating ang panahon. Pagkatapos ng mga administrasyon, malamang yung mga natatakot na judge, baka lumakas na loob. Kasi minsan talaga nakakatakot pagkang kukontrahin mo yung sitting administration. So sana po makasuhan talaga ni Madam VP. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of of Attorney Lopez? And do you have any information when she will be transferred to the house detention? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zulaika Lopez and ni Miss Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, yung pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin ng nag-endorse, yung nagbabantay tapos in-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Miss Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng malay ay nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito? Hindi ko alam kung anong ginagawa. So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another question po, just very quick. Do you see yourself patching things up with BBM in the future? Do you see that happening at all? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. Yes. I believe... Nagpalakpakan yung mga tao dun naririnig nyo. Yes!
I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na para Alam mo, pag kung may oras lang ako siguro, gusto ko maging technician ni Madam BP Sara Duterte. Kasi yung mga live niya, it's either ang pangit ng mic o hindi kaya yung reception ang pangit. Hindi. Wag magagalit ang Office of the Vice President sa akin ha. Hindi kasi siyempre wala naman na silang ganyan, wala na silang kapasidad. Binawasan na nga yung budget nila eh. 'Di ba? Wala na silang kapasidad eh. Pero kung ari lang wala akong trabaho, kung ari wala akong ginagawa sa buhay. Ang dami ko kasing trabaho eh. Alam mo naman ako minsan, sa umaga vlogger, sa gabi macho dancer. Kaya gusto ko ayusin lalo na yung pag nagla-live siya. Sana meron talagang naka-in-charge sa social media ni Madam BP Sara Duterte, no? Isang naka-live at saka isang naka-record. Ganun yun. Tapos parehong naka-mic sa para merong live na napipick up tapos meron ding recorded. Kasi pag live minsan, hindi maganda yung signal. Diba? So pagka hindi maganda signal, bumababa ang bitrate ng video. So sana merong isa na naka-record lang. Ibig sabihin, hindi siya live para maganda pa rin. Tapos, tsaka mo na lang i-upload para maganda yung labas. Pati yung audio, naka-mic in. Wala lang, gusto ko lang sabihin. Tuloy. They are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. So, gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. Naku po, patay tayo dyan. Ay, nako. Sigurado ako merong insider ho si BP Sara Duterte. Alam mo kasi, marami ho kasing congressman na kunwari kakampi lang ni Romualdez kasi nakakatanggap sila ng mga proyekto, mga ganyan-ganyan. Totoo, maraming ganyan. Pero sa totoo lang, sila ang mga tenga ni BP sa loob. Kaya siguro niya alam itong gustong maging Vice President ni Romualdez. Kasi nga, hindi ko siya, alam mo, ilang beses na tumakbong senador, hindi manalo-nalo. Ito mga kababayan, challenge ko lang sa inyo. I-google ninyo, Romualdez Cavite. Tingnan ninyo, panoorin ninyo kung paano siya magsalita, kung paano ang dating niya sa tao, at kung ano yung amor niya sa tao. Panoorin ninyo. Kayo magsasabi na hindi talaga mananalo to. Walang ipapanalo ito. Oh, maniwala kayo. Panoorin nyo. Oh. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Okay, next from Mirasol Montes sa RMN News Manila. Good afternoon, ma'am. Any reaction lang po, ma'am, sana sa mga pambabatikos or... Dito makikita mo talaga na minsan meron ding mga hindi ho, ewan ko kung hindi marunong sa media o baka naman talagang ayaw lang nilang sundan yun. Sana man lang tinanong, ma'am, bakit niyo po nasabing gusto mag-Vice President ni Romualdez? Di ba? Para sana ilabas ni BP Sara kung ano yung source niya. Oh. Mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District 2 Representative Manix Dalibe po alaban sa inyo tungkol nga dito sa mga nangyayari ngayon. Well, hindi ko siya kilala, ma'am. So, huwag na tayong mag-comment sa sino ba yung, anong pangalan nun, ma'am?
Manix Dalipe po, Congressman Manix Dalipe po. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam kung ano sinabi niya, sir, at hindi ko po siya kilala. Next, Sir Marco Polo of Brigada News Zamboanga. Oh, kawawa naman. Yung Pilipina yan kasi nandyan yun sa Zamboanga eh. So sabi niya, sino ba? Kontrabida siguro to. May comment siya, yung ganyan to. Sabi niya, hindi, sino ba siya? Hindi ko kilala yan. Good afternoon, Ma'am Sara. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher house or House of Representatives para ma-impeach ka, ma'am, ano po masasabi niyo doon? Well, they can always try na mag-impeachment. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas na naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Yun lang yun. Yun ang matinding ending nun. Eh kung gusto nila ako ma-impeach, di go. Gora. Ganon yun eh. Gora lang ng gora. O, di ba? Nako, grabe talaga to si VP. Yan ang mga matindi. Okay, thank you for that answer, ma'am. And for my last part, sa local front ng Zamboanga City and Zamboanga Peninsula, maliban po sa mga tulong na binigay niyo po tulad ng ayuda sa medical and other, ano po yung mga future na nakalaan po para sa Zamboanga Peninsula, lalo na po dito sa Zamboanga City? Apo, yes sir, thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So we're not hopeful. Kung meron mang budget, and then yung kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, noon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro we'll reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsusweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong gagawin kasi wala kaming projects. Magreklamo Grabe yun, ano? kayo. Bakit namin siya babayaran ng sweldo? Wala naman siyang project. Ganyan nung ka-honest si VP Sara Duterte. Di ba, mantakin mo ha? Kung ako, di ko nasasabihin yun eh. Di ba? Sabihin ko pa ba yun? Di lalo akong babatikusin. Hindi, sabi niya, alam niyo ba na ako ang second highest na sumasahod sa gobyerno? Ano niyo ako? Banatan niyo ako kasi wala akong magagawa kasi anong gagawin ko? Walang project. Walang budget. Wala akong budget para magtrabaho yung aming mag-function. Nandito lang ako para sumahod. Payag ba kayo nun? Mantakin mo, ganun siya ka-honest. Diyan makikita mo talaga itong si VP Sara Duterte, napaka-honest na tao eh. Kasi hindi mo nababanggitin yan kung alam mo yun, kung ikaw ay, tanungin ko kayo, sinong congressman na nagsabi diyan kung magkano kanilang sahod? Sinong senador na nagsabi diyan na kami ang pang-7 o pang-5 mataas ang sahod? O kaya si speaker, pang-4 na pinakamataas na sahod?
Kaya batikusin niyo ako pag hindi ako nagtrabaho. Walang ganun eh. Eto si BP, siya mismo nagsabi. Oh. Ang gagawin niyang babaeng yan, hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Oh. Diba? So yes, dapat kayong magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin, pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto. Alam niyo po ba ang ginawa? Di ba kasi hiniling ni BP Sara Duterte sa NBI na reschedule? Di ba? Reschedule dapat yan eh. Yung gusto niyang hilingin. Kasi nga daw, meron House hearing. Okay? Ng DepEd. Alam mo ginawa ng House? Kinancel nila yung hearing nila. Para mag-giveaway sa NBI. Ibig sabihin, gusto talaga nilang makulong si BP Sara Duterte. Gusto nilang umusad yung mga pagbibintang nila. Akala ko ba importante yung hearing-hearing ninyo? Mga animal talaga kayo, eh, no? Gago! Diba? Tuloy. Walang budget. Last two questions. One from Mr. Theodore Arquiza. Yes, good afternoon mo. Good afternoon po, Vice President. I am Theodore Arquiza from IFM News Zamboanga. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, yung sinasabi yung harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito ka sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo umuhugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy po kayong lumalaban? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Beng Climaco, is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng. Sabi ko, ikaw politiko ka rin. Ang dami mo ding pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog para nare-refresh yung pag-iisip. So kung hindi mo ako pakainin ng say for 12 hours, mangangagat na si BP. Hindi, kahit po ako ganun eh. Yung hindi pakainin, pakapihin. Pag ako hindi mo pinakape sa umaga, high blood talaga ako, mangangagat ako. Oh, walang biro. Si Madam, pag hindi mo daw pinakain. Tuloy. Dapat mo akong pakainin on the 13th hour. Otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir. Kaya wag niyong O BP, wag niyong gugutumin si Madam. Dapat may dala-dala kayo laging banana Q. O kaya turon. Pag niyo niyo yan, Naku, mag-init ng ulo niyan. Baka may masapok yan. Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala na yan. Kaparte yan ng buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case na final against you? Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011, sa Sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong nabasa ko lang ito sa mga sir, sa mga... Ma'am, wag mo nang atupagin niya si Gadon. Mantakin mo isang disbarred na abogado magsasampa ng disbarment. Tsaka, ma'am, si Gadon po yung gumagamit ng mas na hindi mo maintindihan. Hindi, ma'am, ito walang biro po. Iba ho si Gadon. Basta, iba yung level ng utak ni Gadon. Parang na talaga. Parang yung kaklase mong nabuli ng sobrang-sobra tapos nung tumanda bumabawi. Medyo iba ho talaga si Gadon. Group chat. So hindi ko lang alam kung tama. Correct me.
Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos isang disbarment case sa revenge from the grave. No? So yun. Tatlo yung... And may recent ata, ma'am. But let me clarify ha, kasi yung dalawa, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabase ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binase ko sa announcement ng Supreme Court. And then yung isa, binase ko sa announcement ni Larry Gadon. Salamat. Thank you. Thank you, sir. One last follow-up from Jim. Grabe yung... Si Larry Gadon kasi, tuwan-tuwa siya, naging sekretary siya. Mantakin mo naman. Mantakin mo magkaroon tayong sekretaryeng ganon. Bobo! Anong klase sekretary yan? Ang bihirang buhay, ire. May 7. Sorry. Grabe naman to si Mike. Minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Yes, ma'am. Ma'am, follow sa question on this bar. So what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay itong tatlo, tas meron parang pending na magpa-file pa po ng disbarment case against you pa rin po, VP? Oo. Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mo daog, ano ba? So, babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Na siya. Isa pa. Ma'am, yesterday you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, now PSC, sa inyong BPSPG. But now that they are totally, taking over and replacing all your security sa PSPG ng PNP, how do you feel about it, VP? I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nasusundan ko, madam. Kasi tinanggal sa kanya yung mga army. Okay, AFP. Okay, tapos yun yung una, statement kasi daw, iimbestigahan, bla 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 bla. Tapos pinalitan ng PNP na personnel. Okay. Tapos after a while, pansinin ninyo, bumawi si Browner. Bumawi siya na iimbestigahan, inalis lang, papalitan ng PNP at ng ilang army o ilang militar. Kaya nga sabi ni BP Sara Duterte dito, kung mapapansin nyo, dagdag bawi sila parang kamag-anak po ata ni Browner si Congressman Abante. Kasi atras Abante ho siya sa mga statement niya. Oh. Bago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, mupok muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat. Mag-chat muna kayo sa isa't isa. Hindi, alam mo kasi madam, kanya-kanyang papel po sila. Kailangan nung mapansin ni Romualdez na they're following orders. At alam mo naman, madam, Romualdez is life. Para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Ako sungaling, patay kang bata ka. Second to the last, Sara Tulabi of FEPC. Pag gumaganyan ba ako na aapektuhan yung sound? Okay. Yun, buti naman pala, audio file din ito si Madam BP Sara Duterte. Maano din ho siya sa sound. Yeah, talay. Good afternoon, VP. Since natanong na po yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. Inireport nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya
sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Grabe, no? Pero alam nila yung heartbeat sa ilalim ng lupa. Di ba? Ganun katindi. Alam nila ang heartbeat sa ilalim ng lupa pero hindi nila alam, hindi nila alam na merong threat kay Vice President. Ganun po ewan ko kung masatawag ba nating bobo, tanga, ignorante, ignoramus, hindi natin alam kung anong ibig sabihin dyan. Kasi bantakin mo nga naman, may threat sa Vice President, hindi nila alam. May nangyari sa Vice President, hindi nila alam. Nakakalungkot. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Secretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat ng tamang tao. Yung tao na tama mag-isip, yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya. At sana man lang, kunwari may binanggit ng Vice President, sana man lang ang sagot, amin po itong imbestagahan. Aalamin po namin, iimbitahan po namin si Vice President at handa kaming magbigay ng suporta o di kaya itulong sa ating Vice Presidente. Walang ganun eh. Basta deny lang eh. Di ba? Na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam na mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. RG Go, Daily Zamboanga Times. Last question po. Yes, BP, magandang hapon po. RG from Daily Zamboanga Times. I would just want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsira din po, no? So, dito, ang satellite office nyo, hindi nagsiservisyo sa Zamboanga lang, pati sa, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. How will you, anong assurance nyo po na tuloy-tuloy yung servisyo with what is happening now po? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Para siya, ma'am. Yes, ma'am. Halatang halata naman, ma'am. Ganyan ka prangka si BP Sara Duterte. Halatang halata naman maka Duterte ka. Ganyan eh, di ba? Oo. Wag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Wag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Ano kaya? Kaninong istasyon kaya yun? Ano? Sandali. Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao. Kasi papunta kaming there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So, 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yon in person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta dito, ma'am. Ang gagawin namin, lilipat kami sa mas maliit na lugar, mas mababa yung renta.
So, napababaan na rin yun namin yung budget na kailangan gamitin. Tapos tutuloy-tuloy lang si Mike ng mga downsized na mga project. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Ma'am, very last question relayed by the OVP media po. Last na yan, ha? Last na yan, ha? Ang haba na ito. Nagagalit na yung mga viewers ko dito. Sabi na, ang tagal naman ng... Hindi. Joke lang po. Kaya nga mga kababayan, panoorin nyo hanggang dulo kasi meron tayong mga sasabing konklusyon sa dulo, ha? Baka may sagot po kayo sa sagot ni DA Secretary Chu Laurel tungkol sa 20 pesos bigas na remarks niyo po kay BBM versus... Ito, gusto ko to. Yung sekretary daw sabi, ano daw masasabi niyo sa remarks yung sa 20 pesos na bigas? BBM po. Ano ba sinabi niya? Pwede, sanong sinabi? Alam mo, magaling si VP Sara Duterte. Hindi siya kumakagat dun sa mga tanong na lagi niya sinasabi, ano ba sinabi niya? O kaya pag may kinote. Kasi mahilig ang media sa ganyan eh. Yung media na magko-quote ng mali para mag-react ka ng mali. O di sino ngayon ang mali? Yung nag-react. Di ba? O, kasi nga mali yung tanong. Hindi naman usually sa media, hindi naman po kinukuhanan yung tanong eh. Ang kukuhanan lang yung sagot mo. So, sinasadya nilang minamali yung tanong nila, para ikaw, mamali na sagot. Mahilig po sila dyan. Buti si VP Sara Duterte, laging ganyan. Ano ba sinabi? Sino ba nagsabi? Laging ganun siya eh. Kumpirmado ba yan? O, exact words na tinanong. Yan, mahilig si VP. Kaya ang talino nito eh. This is relayed by the OVP media po. Yung baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni DA Sec Chu Laurel tungkol sa 20 pesos bigas remarks niyo po versus BBM. Anong sinabi niya? Hindi ko alam. Sorry ah. Linawin nyo kasi. Linawin nyo. Pero nagtatanong ata nito OBP. Ibig sabihin, yung may mga nagpapatanong daw. Sinabi ni... Hindi ko alam. Wala. Sorry, hindi rin namin. Ma'am? Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon at ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. Yan ang sagutan. Tama naman siya noon. Matalino talaga ako. Di ba sabi? Kasi sarcastic kang animal ka, ha? Ito sabi niya. Tama naman siya. Matalino talaga ako. Gusto mong pakasarcastic? Nahiya naman ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you, Secretary Laurel, for saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, ang sagot ko doon ay, huwag siya yung sumagot. Hindi naman siya si President Marcos. Diba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, huy. Grabe yun ha. Yun ang tinatawag na, boom ko nana, boom, ek. Talaga eh. Dinurog na nga siya dun sa, talagang matalino ko. Pero wag siya yung sumagot. Hindi naman siya yung kinakausap ko. Hindi naman siya sinasabihan ko, palasagot ka. Palasagot ka. Hindi naman ikaw yung kinakausap eh. Nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? So bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Bongbong Marcos? Ano na? Ano, may bala pa kayo? Mga ungas. Diba? At saka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni... Buti hindi sinabi nito sa palda nung sekretary. Secretary Laurel. Secretary Laurel ba yung nagsabi nun? Hindi naman di ba? Diba? Naalala niyo ba yon? Nakita niyo ba yung video na yon? Sabi niya, wag kasi kang bida-bida. Secretary Laurel, wag kang bida-bida. Okay? Bida-bida ka masyado eh.
Hindi naman ikaw kinakausap, ikaw sumasagot. Hira ka, oh. Kampanya pa, di ba? Oh. Di ba siya yung nagsabi? May evidence ba tayo na si Bongbong Marcos nagsabi nun? Well, si President Marcos ang nagsabi nun. May evidence tayo. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Hindi. And thank you for recognizing my intelligence. Alright. Ma'am, pwedeng totoong last na. Yes. Uy, hindi okay lang kasi minsan lang naman kami magsama. I mean, Mike, parang ngayon lang tayo nagsama, di ba? Ngayong taon na ito, ngayon lang. Ma'am, Yes, baka ma'am. gusto niyo lang magbigay ng comment doon sa apo ni Ninoy kasi na-mention po siya. Apo? Apo ni Ninoy? Ninoy, opo. Oo. Sabi niya, panananawagan siya na tigilan na raw ang kanilang pamilya, please. Ang turing daw niya sa mga Duterte at sa mga Marcos ay parehas daw, dalawang ulo na parehas halimaw, and so on and so forth. Ang dami pa po niyang sinabi. Yes, huwag na tayong mag-comment sa mga apo. Oo. Kasi natural sa mga anak at apo ang affinity sa mga magulang at sa grandparents. So, huwag na natin sagutin yan. Question, Joseph Sobrado po. Sana si Sir. Makikita talaga na may breeding to si BP Sara Duterte. No? Pagka laging bata ang mai-involve, hindi niya sasagutin, o pag bata ang pumapalag o kaya bata ang bumabanat sa kanya, hindi niya sasagutin. Hayaan lang niya na na yung mga komentong ganyan. Alam niyo kung anong tawag sa ganyan. Ito, bigyan ko lang kayo ng ng lesson sa emotional quotient. Sabi nga nila, 'di ba? Importante po kasi 'yan sa trabaho. Hindi na inaalam ngayon inaalam din naman ang IQ, pero mas binibigyan importansya ng mga kumpanya, ng mga organisasyon, ang emotional quotient. Ano po ba emotional quotient? Ibig sabihin nito kung gaano kakalakas pumigil ng iyong emosyon. 'Di ba? Kung gaano kakalakas na hindi sumagot sa mga hindi dapat sagutin at lumaban kung kailan dapat lumaban. Kailangan magaling ka diyan eh. Ito yung isa sa mga strength ni BP Sara Duterte. Wala po siyang ego. Ano ibig sabihin ng ego? Ibig sabihin, pag siya binanatan, tanggap niya. Lagi niyang paulit-ulit sinasabi, politiko ako. Lagi niyang paulit-ulit sinasabi, okay lang ko, ako lang ang babanatan. Pero yung mga kasamahan ko, kaya ako nandoon para samahan sila kasi binibigyan ko sila ng lakas dahil hindi sila mga politiko. Ang lakas po ng emotional quotient ni BP Sara Duterte. Kasi kung ikaw yung taong pikon, di ba? Yung sinabi sa'yo na magkaparehong ulo lang ang Duterte at ang mga Marcos, papalagay. Kaya parang hindi kami magkapareho, magkaiba kami. Pero since sabi niya, apo yung nagsabi, naturalmente, ganyan talaga magiging reaction niyan. Nagigets niyo ibig ko sabihin, ganyang kalakas ang EQ ni Madam BP Sara Duterte, emotional quotient, at ganyan po siya wala ka-ego. Napaka-importante po niyan bilang isang karakter ng isang leader. Pag ang leader pikon, magkakamali ng desisyon niyan sa mga bagay-bagay. In decision making, there are two things that we have to consider. One, emotional, ego, kasama na yun dyan, at yung feelings at yung puso. The second one is the IQ, o yung utak, o di kaya yung karunungan at kaalaman, o di kaya yung wisdom. Di ba? Napaka-importante niyan dalawang bagay na yan on how to respond sa mga issue, lalo na sa pagbayan ng pinag-uusapan. Pag pinairal mo ang yabang, pinairal mo yung ego mo, magkakamali ka. Dahil nga, mayroon tayong kasabihan, when emotions are high, intelligence are low, di ba? So, ibig sabihin nun, pag masyado kang emosyonal, galit ka, bababa talaga ang iyong utak. Diyan po malakas si BP Sara Duterte. Alam niya kung kailan siya magagalit,
alam niya kung kailan niya kokontrolin yung kanyang galit. Kasi baka sabihin ng iba, Banat Boy, bakit siya nag-video na galit siya noong time na yun? Hindi ko ibig sabihin na malakas ang EQ ay hindi ka na magagalit, ha? Hindi yun ang punto ko. Controlled, ika nga. Ano ibig sabihin ng controlled? Alam mo kung kailan ka bibitaw ng masama at galit. Alam mo kung kailan ka bibitaw ng banat at alam mo kung kailan ka magsa-shut up. Magaling dyan si BP. Oh. Wala. Wala nang tanong. Any more questions? Meron pang isa